And now, we are on the part wherein we will hear the Word of God, we will be corrected, we will be taught, and we will be well-directed yun sa Ginoo. So karon, no, na aware naman ta kung kinsa gyud ang maghatag sa tua karon sa pulong gamit ang instrumento ni Lord. So, she is from Magpet, North Cotabato. And then, she is very dear to our hearts. It's not her first time to be here and to share the Word of God in our congregation, but many times na gyud, pero kalipay gyud kay nato ni nga magbalik-balik gyud siya di anhi. So without much ado, brothers and sisters in the Lord, help me welcome our dear sister, Ate San Monstar Maglaos. Walakpakan natong buhay nga Dios. Amen. Praise God. Isa pa kapalakpak para sa Diyos. Hallelujah. Actually, 3 full years nakabalik ra gyud. The last time I was here was February 2021. So, naka 3 years gyud full before nakabalik. So, timing ni Lord. Manindog tang tanan. Let's read the Word of God and then let's pray before ta magpadayon. If you have your Bibles with you, let's open Matthew chapter 24, verses 10 to 13. Matthew chapter 24, verse 10 to 13. I'll be reading from the NKJV version. Ingon siya, and then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive many. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. But he who endures to the end shall be saved. Thank you, Father, for this family, for this spiritual family. Salamat, Lord, ngayon mo ming gigather, Ginoong Diyos, niningtak na sa kabuntagon. Salamat, Lord, sa imong presensya. That even, Lord, as we praise and worship you, Lord God, we acknowledge that your presence is with us. O karong takna, Ginoong Diyos, it is our time, Lord, nga mamalandong, Ginoong Diyos, sa imong mga pulong. Apan Ginoo, amog yung giila, Lord, nga imposible alang namo, Lord, nga makasabot sa imong pulong. Gawas, Ginoong Diyos, kung ubanan mi sa dihog sa imong Espiritu Santo. And so right now, Father, we submit ourselves, Lord, to you. Salamat kay Ginoong Diyos, nga ang imong pulong karon, Ginoo, dili magpabilin nga logos, Lord, but you will turn it into rema, that you will breathe life, Lord, to every logos, Lord, to every word. Ug salamat kay Ginoong Diyos, Lord, that you will speak, Lord, sa matag usa, even though we are hearing the word, Lord, all together as a congregation, but I pray, Holy Spirit, that you will speak, Lord, specifically to each one, O Lord. Salamat, Lord, that you will minister to us, Ginoong Diyos, karong adlaw. Lord, dili tao ang matuboy, Ginoong Diyos, kundi ikaw ragyod, Ginoo, sa among taliwala. Ang dihog sa Espiritu Santo, Lord, dili lang nimo ibutang sa imong alagad, kundi Ginoong Diyos mo dagayday, Ginoong Diyos, sa matag usa nga nagapamati, Lord, sa imong mga pulong, Ginoo. And I pray, Father God, Lord, let the Spirit, Lord, give us the grace, Lord, to obey your word, Lord. Salamat, Ginoong Diyos, nga dili lang namo paminawon, Ginoong Diyos, kundi Lord, amo gyud kining ikinabuhi, Father God, all for the glory of your name. Dalaygon ka, Ginoong Diyos, karong kabuntagon, we give you back all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. Atong palakpakan ng Diyos. Hallelujah. So it's so good to be back after 3 years. Actually, daghan kayo guan ganing surprises. So last month, last mga March, nag-adto ko balik diri sa Occidental kay nangita mi og resort para karong August kay ang tibok ti Jelamay North Cotabato magpa-Occidental sa August. Nami family day buhaton diri sa niadto ko para mangitag kanang gani resort. Pagkahuman, nahawiran pagka Domingo sa Tubalan, mato nakawali ko sa Tubalan. Din ingon si pastor, adto diri og Thanksgiving sa Tubalan. So ingon ko, og mo sugot pananghid sa mo kung masugtan. So mo to nananghid sila pero wala sila ni ingon og unsa kong buhaton. So I was just thinking, siguro mag-attend lang. So sige adto ta didto. Kay gisugtan man, di mo kadto nganong di igod, di ba? Tapos pag-abot na ako gahapon sa hapon, kaya pastor, unsa man natong buhaton niya? Ano kay ko? Unsa may mo matabang? Yan na siya. Ay, na-revival night unyang gabi. Ikaw ang speaker. Ha? Yan na ganing, syempre kapag magwawali ka, ready mangyog ka, in or out of season, di ba? Pero kanang kabalo ka na ganing naandaman yun ni mo siya, nga magwali ka, lahi mong good pod. So ano ko, ha? Magwali. Okay.
Tapos pagka nataod-taod, naabot si tatay si nanay. Uy, naday ka rin, wala lagi nagpaagong. Ato sa kagmalita, magwasa ko sa malita. Magwali. In short, wako katulog tarong. Enough, Lord. Dagag pwedeng iwali igsoon, pero lahi gyud kung mensahe gikan sa Dios. Amen. Pwede man ta magwalig inato, pero lahi ra gyud nang sa Ginoo gikan nga mensahe. So karon igsoon, while I was like meditating to the Lord, and then at the same time this past few weeks murag naga-revolve ang akong topic sa mga murag lahi-lahi akong topics, pero murag naay isa ka element ba nga the same. So I was thinking nga siguro there is kanang naay urgency ni nga message kanong kinahanglan siyang itudlo kay bisag asa ko ibutang ni Lord lahi-lahion man ako kung tema maapil gyud ni nagyo elemento ani. So I want to talk about the dangers of offenses. Ing naimong tapad, the dangers of offenses. Unsa ka delikado ning muingon ka, hala na offend ko. Why? Tungod kay ang offenses natural mahitabo. Actually, ang offenses mahitabo every day. Kada taod-taod, ba? Ma-offend ka kay wa ka gibinlag sudan, ma-offend ka kay naglinya ka pero nainauna, 'di ba? Kasi nakaginana. Ma-offend ka kay imuha ng bangko dira ka perminti mo lingkod niya, all of a sudden na inilingkod lain, na-offend na pug ka. Na-offend ka kay mas nindot iyang sanina kontra sa imuha, daghan kayo pwedeng ika-offend ang matag mga tao. But karong oras sa Igsoon, I want to expose the work of the enemy using offenses. Kay sa atong gibasa kaganina Igsoon, Matthew chapter 24 verse 10 to 13 sa NKJV version, ingon siya, and then many will be offended. Now, Matthew chapter 24, nagisgot si Jesus dere about sa pagbalik. Nangutan naman ng mga disciples, what will be the sign of your return? Unsa man ang among makita, inigbalik na nimo. And then si Jesus, naghatag siya og mga signs, di ba? Mga earthquake naman ni, na mga, yun siya, ay kabala ka, di pa na mao. Inaman tapad, di pa na mao. Dagagikol ba Anton yaging si Manang nga nibuto ang bulkan sa Indonesia? Ay kabala ka, di pa na mao. Ingon ng Bible, birth pains pa lang na, kanang mga nanganak, kabalo na sila. Pag magbati, dili pa na mo ipanganak. Diba? Ingon sila, masakit ba yung magbati? Kontra sa mga anak. Okay, so kana nga mga butanga, kanang mahitabo yun na siya, but those are external. Pero ang Matthew 24 also talks about the internal situation of the church. Bantayan na to ning internal. Kaysa external, mahitabo yun na. Pero sa internal, kinahanglan nimong bantayan because if you guard yourself, pwede ra kaayo nga dili ka maapil ani. Unsa man ni? Kaning ingon siya, and then many will be offended. Kanang word nga many dira, it means majority. Okay, kabalo man tag majority ug minority, no? So kung 100 ka tao, maybe we can say like 60 or 70% majority na. Majority of Christians, majority of believers, kay mga believers naman ang kastorya ni Jesus, dili man ni mga disciples niya iyang kastorya. So we can assume na ang mensahe para sa mga luwas na, dili sa mga luwasunon. Amen. Ingon siya, and then many or majority will be offended. Unya gikan sa offense, mo turn siya into betrayal, and then ang betrayal, mo turn siya into hatred. So gikan sa simpleng offense, mahimo siyang betrayal, and then mahimo siyang hatred. And then kapag moabot na ka sa hatred, igsoon, ingon siya, and then many false prophets. Dila na. Kay kaning mga tao, igsoon nga, di ka pasaraan ning offenses, dali ilaron. Ato nang may isgutan nun niya. Okay? Bear with me. So, many false prophets will rise up and deceive many. It means ang majority will also be deceived. Okay? And then because of lawlessness, tungod kay
nanaday lawlessness. Pag moingon tag lawlessness, because ang mga tao dili na submitted sa Ginoo, which is maupod na ang gisulti ni Pablo kang Timoteo, di ba? Tong giingnan niya si Timoteo, pangandam og wali, in or out of season. Ingon siya, buhata ang imong responsibilidad, ingon nga usa ka magwawali. Kay moabot ang adlaw nga dili na mamati ang mga tao sa insaktong pagtulunan. Kato na lang ganahan sila. Kung unsa tong wali nga murag lami paminawon ba murag man ko gi hapuhap mo tay ganahan nilang wali, pero katong wali nga mo expose og mo kanang prangkahon ng ilang maling binuhatan, di sila ganahan. Hello. Lawlessness, nanay increase of lawlessness. But pasabot dili na sila submitted sa Ginoo. Ingon nga ni si Paul nga in the last days, ang mga tao, they will be lovers of money, lovers of themselves, but never lovers of God. Usahay mo simba na sila, pero ang tuyo nila kay para magampog panalangin, na sila una-una sa panalangin, they have their eyes on the blessing but never on the blesser. Gusto sila deliverance, pero wala sila pakialam sa deliverer. Hello? Okay? So, mo na siya. Mo-increase ang lawlessness. And because of the increase of lawlessness, ingon siya, the love of many will grow cold. Ang gugma sa kadaghanan, mabugnaw. Sa ubang version, ingon siya, the love of many will wax cold. Diba kanang wax kapag pag mabugnawan, mugahi? Manang biskag unsaon ni magwali, di yung madutlan. Mo amen, pero iniguli, mo rigapon. Diba? Pero usahay ko pag nindot yung kayo ang pagka-deliver sa wali, magilak-hilak pa na. Mo jud, igo jud ko. Pero iniguli, mo rigapon. Wax cold. Pangutan na imong tapad, wax cold na baka? That's why we need the fire of the Holy Spirit. Kaya ang makalanay sa wax, kalayo ra gyud. Amen. Mo nato ni isgutan pud ron yan, hindi pud lagi sila malanay. Nangaunsa man pud ni sila. Kabalo ba mo nga naikuyaw nga phenomena karon sa mga believers? Kanang as for someone who really works with the body of Christ, so dagan kay kog kailang ang mga churches niya. Na ako'y nabantayan nga common karon nga pattern sa mga churches. And I wanna speak to leaders. Nato ipipila ka church nga nakoy nastorya ang mga leaders, mga pastors nila ba? Ang mga pastor nagilak-hilak. Kay naa sila yung mga leaders nga karon nga Sunday grabe nakapangdasig. To ilang leaders mga nalan. Dayon kita sa Ginoo igsuon, bisag unsa pa tong atubangon, padayon kita. Pero pagkasunod si mana ni kalit lang di mo simba. Pagpangutanon nimo walay rason. Unya pag imong tambagan mo katawa ra. Nya lisod baya dasigon. Lisod kay dasigon ning di magpadasig. At tinuod lang. Kay kanang mga gustong madasig, mangita man nagpamaaging madasig siya. Pero kanang dili, biskan pag ihurot nimo imong resources, dili jud. Lahi lagi maluya ang mga Kristohanon ron no? Gahi naman kayo. Hello. Kini man tapad problema gyud na. And we are talking about the internal problem. Ingani daw ang dagway sa church sa last days. Samtang nagkaduol ang pagbalik sa Dios, mauni ang dagway sa mga Kristohano. No wonder nganong niingon si Jesus, makakaplag pa ba daw siya pagtuo sa iyang pagbalik. Kay many believers will stay at the church without faith anymore. Nagsalig na sa ilang kaugalingon. Nag-flow na lang sa programa pero wala na gahom sa Espiritu sa Diyos. Amen. Kagabi is atubalan, we talked about having the form but not the power. Pormang Kristohanon pero wala gahom sa Espiritu. Di kasukul. Hello. Nang mga joke nga, magmuagig baliti, tabi. Ikaw may manabi. Kabalo pa lang agin say nagpuyo sa imong sulod. Diba? Ingon si Pablo, greater is He who is in me that He who is in the world. Kung kabalo ka ginsay nagpuyo sa imong sulod, basig ang baliti pa'y mo tabi, pag muagi ka. Pero nga naman, wala kasabot sa power nga nasa iyang sulod. Because why? They were deceived.
Pero asa nagsugod? Diretso ta. The love of many will grow cold, but he who endures to the end shall be saved. Pero asa nagsugod ang tanan? Sa offense. Sa offense nagsugod. Okay. So karon nigsuon, I want to talk about this tungod kay daghang mga tao nga dili kay nila mabantayan, abi nilag okay lang ni siya. So let me explain to you unsa ang state of being offended. Paano nimo mabalaan nga offended na diay ka? How would you know that you are actually offended? The state of being offended is in Proverbs chapter 18 verse 19. Proverbs 18 verse 19. Can we stay sa NKJV lang? Okay, thank you. NKJV ta. Kaya mo nasa kong notes. Okay. A brother offended is harder to win than a strong city. Sa ubang version, fortified city. Pag moingon kag fortified city, a fortified city has walls around it. Kanagong napalibutan og walls. Unya ang mga kingdom before, siyempre panahon man na ni Solomon, ang mga walls sa palibot sa syudad, dili na itong mga walls nga naandan na turo mo isa lang kapail nga halublock. Dili, ang ilang ginabuhat is stone walls. Kanagong mga bato nga dagko nga buragi haom-haom nila. Unya mao toy nakapalibot sa tibok syudad. Ingon siya, ang tao daw ang igsuon nato nga ma-offend, ingana, mo na matingala ka kaning mga offended, lisod kayo iwin. Lisod dasigon. Lisod pangitaon, lisod storyahon. Labaw sa tanan lisod walihan. Ngano man muwali pud. Bilagi kaning offended muwali pud na. Walihan ni mo na, tubagon po kagwali. Kuya, una sa una tong dasig pa, amen. Pero tong na-offend na mo, tubag po wali. Hello? And contentions are like the bars of castle. It means, mura na sila og na priso. So, ang dagway sa usa ka tawo igsoon nga offended, an offended heart is like a prisoner. Mura kag piniriso. And then you are isolated and imprisoned behind walls and bars. Mo daw nay dagway sa mga offended nga mga tao. And an offended heart will isolate himself. Mo nang ang unang-una nimong timailhan nga kaning tawhanan na offend, maglain-lain. Di mo sabay, kaunta, ay kamo lang. Ubandag Bible study, busy man ko. Hello? Offended? Nagsugod na. Hindi na siya mauban. Katong sa una nga siya ay magunaon nagpangagad ta. Nga unta. Karon bisag hukaran ni mo, di yun. Why? Offended na siya. That's the face of an offended heart. And then later, ana, sa sugod ana, isolate siyang ko galingon. But later, they will be in perfect state to be deceived by the enemy. Tiod-tiod ana na sila sa perpektong, insaktong dapit nga pwede ragyod kayo sila ilaron sa kaaway. Kay pwede nga wala ka na priso sa bars and you know, 'di ba, mga prison nga tinuod or walls ba. Pero ang imong una-una o ang imong pagbati nakulong sa mga mali nga pangatarungan. For example, na siya kanang identity crisis, unya mo ingon dayon siya, ani naman jud ko sukad nga natao ko. Unya asa man nato ibutang tong si bisan kinsa nga anak ang Kristo bago nang binuhat. Katong ino mo imong ginapaglaban nga ingana katong natao ka, as far as I can remember, when you receive Jesus Christ, you are already crucified with Christ. Munang dili na ikaw ang nabuhi kundi si Kristo na. Then how could you use that as your argument? Asa man nagikan, gigamit nimo out of your offended heart. Murason ka nagdi mao. Hello? Sabta ko ninyo ba kayo? Ani nagyud ba ako? Uy! Sounds familiar, no? At ito madunggan nga mga na. Ani na ko, if you love me, you will accept me. Hello? Naba mo diha, ilumas ay malita, uy. Okay. But your mentality and emotions are imprisoned by wrong arguments and reasonings, take note, that are not of God. Dili iya sa Dios. Grason-rason na lang ka.
Hello? Hello? Okay. Mo nang ang offended heart, igsuon mauna siya actually ang breeding ground nga pwede ragyod kayo kang ilaron sa yawa. For example, na-offend ka. Kaya usay baya, di ta ma-offend sa tao, usay ma-offend ta sa wali. Na inaigo ka sa wali, na-offend ka. Sumunod sila magwali, uy, murag ako ramay gisgutan. May malay ko ba? Majority of you, wapo ko bisita sa inyong balay, malay ko. Wapo ko'y budget, patauran mo CCTV sa inyong balay para lang makabalo kung nagunsa mo. Hello, pero sa mo offend ta sa wali kay feeling nimo ikaw ang gihisgutan, then wala ka gi-offend sa preacher. It is God himself offending you. Nga naman, ginakol niya imong attention nga you are actually living a life that is apart from the will of God for you. Mao nang pag maigo kag wali, wala ka ginapasakitan, gitatawag ka ni Lord. Layo na kayo ka. Unya pagkauman kay mangluod lagi ta kapag maigo. Mangluod man tag maigo kay abi man nato kita ra giwali kinsa ko ginagtabi ani kay pastora. Ngano ako ra gyud to iyang topic. Kapila na ko nakadungog ana maghilak ba yung mga pastor ana kay pasanginlan ng mga chismoso. Unya ang Ginoo may nagtabi unsaon ta man na? Pag prepare niya gwali mo ning mong iwali. Si pastor po din tao na yung ayog lista. Nga ang pastor igura man sa tiglista og tigstorya. Pero ang naghatag og revelation ng Ginoo ra ba? And the Lord actually wants to reach out to you, pero ang problema, you take it as an offense. So karon, di na ka maminaw. Sa wali sa imong pastor, mangita kag wali karon sa YouTube. May pagmaminaw ko sa mga nagawali sa YouTube kay may pa sila kasabot kung gibati. Muna pag magwali imong pastor, di ka maminaw. Pero pag nasa YouTube, gusto kay ka mag-quote-quote. Hello? Nga ka na mga nagwali sa YouTube, okay man na sila. Anointed po na sila. The only issue is, wa sila kailan nimo. Ang imong pastor, naa siya'y responsibility nga bantayan ka. Mo ganing gitawag silang mga magbalantay, kay himantayon yun na. Kay kung dili na magbantay imong pastor, ang ano nagpastor pa man sila at the first place. Mao ganina mastor sila para na magbantay, kamusta naman ka? Asa naman ka padulong, di ba? Ang mga magbalantay og karnero na sila'y dalang staff. Right? Kanang staff nila ang tumoy ana straight, ang pikas tumoy nga kauit. Ang purpose ana katong straight, mao nang ginagamit nila pag i-lead nila sa isa ka direction ng mga sheep. Kanang pikas nga na ikauit pag nay mo simang kauiton. Unya kay ikaw pag kauiton masuko man. Gusto ka tudluan lang ka, diri padulong. Unya kung di ka ganan mo, simang ka dito. Gusto ka pasagdan lang ka, dili. Ikaw iton, ayaw lagi dira. Diri ka. Hello? Whenever igsoon nga, i-correct ka sa imong pastor, ginakawit ka, kaya nga naman, delikado ang karnero nga mabulag sa panon. Ka-remember mo atong isa ka sa sambingay ni Jesus nga naay magbalantay sa karnero na siya 100 ka sheep, no? And then nawala ang isa. Unsa gibuhat sa magbalantay? Ha? Nilakaw? Klaruhon na to, nilakaw, gibiyaan ang pila ka buok. 99, gipangita ang isa. Usahay kung imo na isa ra man to nawala. Pwede naman di pangitaon. Kadagan pa atong didto. Nganong biyaan man tong daghan tungod kay ang mga karnero igsoon sa tanang mga animals ever lived on earth matud pa nila sorry pero gamiton ako ang word, let me use the word. Ang karnero ang tanga kay kinsa na ibaboy sa inyo taas ang kamot na may mga baboy kinsa sa inyo ang naibaboy nga giubanan ninyo sa tangkal ninyong baboy kay bantayan ninyo. Bantayan ang baboy dili. Ang kanding, itugway lang man na, ikot lang man nimo dito. Balikan pagkahapon, hatid sundo. Kanang baboy hatdan man nagkonsumo. Ang kani worst, kinsa na manok. Nakaagi na magsunod-sunod sa inyong manok. Sa inyong manok, tuwapon mo dito. Di ba? Isa raman nakatingog, muduol man na. Tama?
Pero ang karnero, kinahanglan bantayan. Nganuman, way buot. Ambot lang kung kita mo atong video. Naka-memes man yata to sa Facebook atong karnero ba nga. Nahulog siya sa bangag. Nya natagbaw bira tong magbalantay. Tong nabira na siya, nagambak-ambak, nahulog sa disim nga bangag. Unya kaning karnero, di na pare sa ubang animals nga maningkamot ganing makagawas. Siya kay mo, tinda ba. Ug way magbalantay nga moabot wag yun. Hindi mo dapat wag yung buot. Muna kinahanglan siyang bantayan. Kay ang karnero, kung naapa siya sa panon, okay ra na. Pero pag mabulag, mauna na siya ang pwedeng tirahon. Hello? Hello? Tama ba ko? Mauna siya ang problema sa mga offended. Kaya ang una lagi nilang buhaton, mag-isolate. Maglahi-lahi. Unya, inig malahi na. Dira na sila tirahon sa kaaway. Kay mangita na lang man sila og katong mga tao nga muagri sa ila. Pag di ka muagri sa ila, i-cancel ka nila. Diri akong barkada kay, they affirm me. So, tiyan ta kasi tinuodig so ang mga taong nahigugman nimo dili sa tanang panahon suportaan ka. Kalabanon ka pag mali na ka. Amen? Dili ka pwede bibibihon diri, mga mature na mo spiritually. Amen. Hallelujah. Mo na ang state of being offended, mo na bantayin ninyo yung kaugalingon. Kanang maglahi-lahi na mo. O, basig na naglahi-lahi dira. Repent dayon. Ayun, nagdayon na. Okay. So, ingon ko ganina, magsugod sa offense, later maging betrayal, and then later mahimong hatred. So, let me explain to you, unsay dagway sa progression ana. So magsugod ang tanan sa offenses. Mind you, offenses are little bitty things. Gagmay ra gyud kaayo ng butanga, gagmay rang rason. Gagmay ra gyud kay na. Di mabinlag sudan, nalimtan og chat nga naaday outing, nga na good, gagmay lang good. Kanang naay camp nga wala nalabot sa gilibre, o na good. Kanang nakitaan nimo picture na lang, nangaon day sila sa gawas, walang mang kakabalo. Pinanadayan namang good unta tay GC guys. Natay GC ba? Care to inform. Gamit-gamiton po siguro na to ng GC na to diha. Nangaon day mo. Gagmayng rason. Birthday nimo nalimtan. Or nag-birthday ka, wala man lang nakapost og picture nimo nga na ay long post ng luod. Tung si Juan nag-birthday, kitaas kaya ang post. Napag picture bulok ka buok. Nya katong ako nag-birthday, happy birthday lang. Happy birthday lang. Gagmay nga rason. Hindi mo dapat gagmay nga rason. But if you do not surrender it to God, it progresses to betrayal and then hatred. So, unsay dagway sa betrayal? Ang betrayal is when you seek for your benefit and protection at the expense or expense of the one you are in relationship with. Kana ganing, bahalag maunsa ka basta ako okay ko. Hello. Gikan sa offended, muadto na siya nga, bahala mo kung sa isulti ninyo basta ako. Ay, familiar. Hinsa man na. Hallelujah. That's actually betrayal. Nga naman, this is an act of selfishness. Di na ka magunahuna nila, basta ikaw okay ka, ako, basta ako, dasig ko, bala mo diha. Like for example, nakikaaway sa church, sa sulod sa church, yan ni simba ka, bahalag di ko ni mo tagdon, baka makabasama ka rin. Dili. Ang instruction ni Lord, pag natay offenses, ibili ng offering. No. Hindi man dapat, nakabetray na ba ka? Namuabot, kabalo ba mo unsay kabaliktaran sa gugma? Unsay opposite sa love? Ha? Hate? No. Kabalo ba mo unsay opposite sa love? Ang opposite sa love is indifference. Kay ang taong nahigugma, natural na nay pakialam. Mo care yun na.
Ang tao nga walay gugma, indifferent na. But pasabot, wa ko'y labot nimo. Kana mo gamit kag term, wa ko'y L. Unya ding magano ka, balo, wala ko'y labot, bala ka. Bala ka dyan. Kinsa nakagamit og term nga bala ka dyan. Oh, bala ka dyan. Mao na siya, yung baka nang sa betrayal, dili gyud siya actually nga murag pinahudas imong trip. Nga ibaligyan nimo si pastor og 30 pesos. Dili nga na, ang betrayal magsugod na siya sa bahalag maunsa ka basta okay ko. Labo na sa mga leaders, moabot ako sa point, sa pag-mentor na itong mga tao, moabot na ta sa point ba, bahala ka, uy! That is the point that you are being indifferent already. Kaya ang taong nahigugma, nagid na'y pakialam. Hello? And then, gikan sa betrayal, igsuon, that will, okay, explain na ako ni first. Diba, ang betrayal is an act of selfishness. And ang tao nga na ay gugma, dili selfish. Diba, moingon sila nga, halag, grabe gyud siya no, naagyud siya selfless love. Redundant good na. Kaya ang love, selfless gyud. Amen? Ang kalibutan, daghan kayong explanation ng ang kalibutan may tungod sa gugma. What is love? Love is like a bubble gum. Kung makapilit, makabuang. Love is a many splendored thing. Love moves in mysterious ways. Ka-remember ko atong isa ka nagwali ba, na pa siya, gabi power na kayang wali niya. Ningo siya, ayaw kalimot tigsoon niya, ningo ng pulong sa Ginoo. God moves in the mysterious ways. Nga tawa mi ko, kantawan to? Di man to, bersikulo. Na, God moves. Hello? Okay. Daghan kaayog definition ang kalibutan may tungod sa gugma. But if you ask love himself, kung pangutan-on nimo si love who is God, diba? God is love, 1 John 4:8. Kung siya imong pangutan-on, ang itubag niya sa imuha, 1 John 3:16. What is 1 John 3:16? By this we know love, because He laid down His life for us, and we also ought to lay down our lives for our brethren. Ingon siya, mauni gugma. Gihatag ni Kristo ang iyang kinabuhi para nato og kita maghatagay pud tag kinabuhi. But pasabot dili nimo matawag nga gugma ang gugma kung wala ihatag nga kinabuhi. Dali mo ingog, I love you. Nya, andam na mamatay sa imo, pusilon ka, andam mo na muharang. Labaw na ni mga batanon, sayon-sayon nun lagbiya si Lord, makauyab lang. Kana imong uyab, wala pa na'y napatunayan do. Wa pa yun. Hello, di na mo sagang og bala para nimo. Pero si Jesus, ang corona nga para nimo, gikuha niya. Ang langsang na para dapat nimo, sa iyaha gibutang. Ang bunal nga dapat para sa imuha, siya inidawat. Oy, gugma. Oy, nga siya. But by this we know love, because He laid down His life for us, and we also ought to lay down our lives for one another. So that's the definition of love according to love. Pag-abot to John 3:16, He demonstrated it. Yun sa pag-demonstrate, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. So, but pa sa butigsoon, ang tao nga naigugma, dili siya na ay selfless nga love. Ang tao nga naigugma, selfless yun. Nga naman, you will always care for the people around you. Pag moingon ka nga you care, bisag di ka ingnan, bisag di ka pangayuan, ikaw mismo ba, you're looking after. Hello? Pero pag indifferent ka, wala pa day nangaon sa sa Revgen ako tanawon na to kinsay mga mahigugmaon sa Revgen. Bitag pagkaon. Nagiuban nga magbundok-bundok yun na ilang plato. Oy, wait lang Revgen manggod akong giingon. Nisulay manggod kog test sa ilaha. Sa gitay tawag nila ana, mga ano ba? Sana yung pagkaon. Hala na, agi uban magbundok-bundok yun ang ulo. Grabe, makatanaw nga nagkukawrot ka.
man, katong mga nasa ulahi, gagmay na lang yun yung tao na mabilin. Gagmay na lang mabilin. Unya, inig, pag humanog kaon, katong gagmay og nakuha, gutom pa. Katong mga nagbundok-bundok, di kahurot. Nya mo ingog, makigtunga mo. Kundi ba naman ka indifferent nga tao, kung nakita ni mga ikaw ang una sa linya, dagan pag naglinya, gamaya lang sagod, balik lang gud niya og kulang. Ano man, you care for the people next to you. Basig wanay makaon tong nasto mo, kay sirok-sirok imong agi. Hello, kabalo ba mga indifference na siya, wala kay pakialam sa uban. Amen. Mao ni mga leaders, ang mga leaders, pag mga una na, kabantay mo, magpaulahi. Kay bahalag magutman, may basa busog lang mo. Ano man, ang mga leaders, lagi na-care sa ilang tao niya, ikaw mag-leader ka niya, kabundok-bundok imong pagkaon. Wala na yung makaon tong, that's just a very simple thing to know if a person is indifferent. Kaya ang tao na igugmaig suon, nagyod na pag maguna-una, nagyod na, gikan sa uban. Di na nimo na yung nanuy, oy, di na nimo padunggan, oy, nahinay, rapon mo kaon, napon, nabiwat ka. No need sa padungog, basta naigug mga klase sa tao because He will always care for people. Amen. Okay. So, kung naana ka sa betrayal, niya, di pag yun mo masurrender sa Ginoo, mupadayon na ta sa hatred. Now, according to 1 John chapter 3 verse 15, atras lang tagamay, 15, 1 John 3:15, whoever hates his brother is a and you know that no murderer has eternal life abiding in him. Di na ako na ipaliwanag, klaruan na. No? Ang tao daw nga sukanon or madinumtanon, usa daw ka mamumuno. Mamumuno is mamamatay tao. And you know, kabalo daw ta nga, ang murderer, wala siya'y eternal life abiding in him. In short, kinaiyaran na sa wa pa naluwas. Kung naluwas na ka, you have already received the Holy Spirit, you have the eternal life sa imuang sulod, dili yung ka, moabutan ng point nga ma-hate nimo imong brother. So, unsay dagway sa hatred. Hatred is what led Cain for killing Abel. Tama? Okay, tama din na di ko example. Atras sa kadali lang yun, sa betrayal. Di ba si Joseph, ang mga igsuon ni Joseph na offend sa iya ha? Mo nang hinungdan nga nung gibaligya siya. Na betrayal. Right? Si Saul, na-offend siya tungkol kay gikumpara siya nga mas ubos siya compared kay David. Motong bangkawon niya. Kani sila, nilahos na gyud sa hatred ng ilang gibati. Andam na silang mupatay. Pag muabot ka sa hatred, andam kang mupatay. Mo na niingon sa dra, whoever hates is a murderer. Hello? Hatred is what led Cain for killing Abel. Pero dili ka na nagkinahanglan nga mo mangitag ka ng tawag ni kutsilyo niya dong gabon nimo tong tao nga imong gikasukan or gikaligut-gutan. Kay pwede ra gyud kayo nimo silang i-murder by assassinating their character by gossip and slander. Pwede ra gyud kaayo. Wala nimo siya giduslak pero imo siyang gidaot. Amen. Hello. Agoy, naigo ang mga marites. Hello, wala ka ni patay, pero imo siyang gipatay by assassinating his character, pinaagi sa chismis o pagbutang-butang. Proverbs 10:18. Okay? Saging on dere. Whoever hides hatred has lying lips, and whoever spreads slander is a fool. Amen? Okay. So, tiyanta mo igsoon na ay pito ka butang nga dili ganahan ng Ginoo.
There are seven terrible sins sa atubangan sa Ginoo. Pero ang ikapito, mo nay abomination. Pag moingon kag abomination, mao gyud na iyang gikaligut-gutan, dili gyud sa ganahan. Asa man na? Proverbs chapter 6 verse 16 to 19. Masahon na to tanan, pero syempre ang ikapito na sa verse 19. Sige. Sugod ta. These 6 things the Lord hates. Yes, 7 are an abomination to Him. So balitan ng 7. Ang unom, di sa ganahan, He hates it. Pero ang ikapito, it's an abomination. Ginakaligut-gutan ni Lord. Unsa man na? Verse 17, a proud look, a lying tongue, hands that shed innocent blood. Verse 18, a heart that devises wicked plans, feet that are swift in running to evil. Verse 19, a false witness who speak lies, and one who sows discord among brethren. Ginakaligut-gutan ni Lord mo na ikapito. Kanang dauton nimo imuhang isig ka Kristohanon. Or isig ka tao, bisan pag dili believer. Dili yun. Grabe yun na kay Lord. Abomination yun sa tubangan ni Lord. A false witness who speaks lies, and one who sows discord. Kanang ikaw ang hinungdan ba nga magkagubot ang mga magsuon. Yan, nindot gudon ta ang dagan, pero tungod nimo magkagubot. Magkalabuay ang tanan. So muna siya. So gikan na siya tanan sa offense. Wala na surrender kay Lord. Nag-turn into betrayal. Wala gyapon na surrender kay Lord. Nabot ka dira sa hatred. Ingon si Lord, when the disciples asked Him sa Matthew 24, what will be the signs of His second coming? One of the things that He said, siya daw, many will be offended and will betray one another and will hate. Si Jesus mismo niingon, nga ang mga tao sa sulod sa simbahan will progress, ana. Pag di ka kabalong mo surrender sa gagmayng offenses. Kay manghihap para bata kaning gagmayng offenses. Isa na lang yun ba? Isa na lang. Sobra ka na ba? Isa na lang yun. Diba, gaihap. Mo bitaw nang giingnan ta ni Lord nga kung magpasaylo daw ta, kipangutan na siya ni Peter, kapila day ko dapat magpasaylo, Lord? 7 times 7? Dili. 7 times 70. Pila ang 7 times 70? 490. Unsa man ang in short ni Lord. In short, ayaw ihapa. Kapoy pud no magdala-dala kag listahan perminti. Naisipaan ko niya 1. Wa ko binlig sudan 2. Nya tanang kailan nimo na isa ka page. Nya mo rutong trabaho nimo magbaglis-baglis. Pag-ingon niyang 7 times 70, wala siya nag-ingon nga na ay limit ang imong pagbasaylo. Ang iyang giingon, ayaw ihapa. Mao nang pag-abot sa 1 Corinthians 13, love has no record of wrongs. Amen. Ina mo dapat basig na kay listahan diha. I-surrender na si Ginoo na imong listahan diha. Isa na lang yun. Sobra na ka. Okay. Pero, okay, mo to'y dagway sa offense, and then betrayal, and then turn to hatred. Now, naay duha ka kategory ning offended people. Ano naman siya kategory? Unsa man ang duha ka kategory? Katong isa nga tinuod nga gi-offend, ug katong isa nga abi niya gi-offend. Kay na may uban nga gi-offend gyud na, gibuhatan gyud siya dili mao, gistoryahan siya di mao, gimistreat gyud siya, gi-persecute. Napoy is ang feeling lang niya. Nag-assume. Ano, sugod niya gitagad, wa lang magug ka nakitaan. Kay wa ka gamit og antipara, bawa na klaro. Ako daghan kay ko gipangayo ag pasaylo ana. Kay akong mata siguro tungod kay kanang sa akong nga perminti na sa computer. Pag nasa layo, magduha pares kay tatay na sugod. Kung wa ko kaila sa ninay, na ko kaila sa iya diha. Kay magdu mugawas yang kalag og espiritu. Ana, so di ko kaila. So paglayo, labaw na di ko kaila sa imong, like, for example, nagpa-color kag buhok, kung nilis kag hairstyle, di ko kaila. So, kinanglan sug kang muduol, kay magbabay-babay ra ka sa layo, most probably, di ka matagad. Kay kapila na po ko naulawan, nagbabay-babay, di mao. Nana po ko, ay, di na ito mao. Muna di ko magbabay. Unya, usahay, pare
Para sa to, na-offend ka kay wati ka natagad. Wala man sa wata ka natagad. Walang gyud ko kaila, kay layo kayo ka. So na-offend ka, pero wala na ko gituyo. Ikaw ray na-offend. Okay, manang duha ka kategory katong genuinely offended and those who think they are offended. Okay, let's have Psalm chapter 55 verse 12 to 14. Mga tanatag mga verses unsay dagway aning tinuod nga na-offend. Okay? Basahon na 12 to 14 na. For it is not an enemy who reproaches me, then I could bear it. Nor is it one who hates me who has exalted himself against me, then I could hide from him. Ingon siya, kung kaaway pa lang unta daw nang ilabot sa iya ha, kaya pa daw na niya. Kaya ra. Diyos ra. Mga youth. Diyos ra. Pero, kaya kasi nga, nor is it the one, kung kanang tao nga, naada dyo'y daay kaligot-got sa iya ha, mo'y mo manghilabot sa iya. Ingon siya, okay ra, pwede ra daw siya mutago. Verse 13. Ingon siya, but it was you, a man, my equal, my companion, and my acquaintance. But pasabot, pero ikaw nga suod nako. Verse 14. We took sweet counsel together and walked to the house of God in the throng. Kauban bagid ni magsimba. No, mo na manghilabot sa imo, mo na siya imo ang like for example na offend ka sa iya. Mo na mas kanang for example nangalagad kas Ginoo. Ana ganitas na adyoy tao nga usay imbis nga sila dapat na makasabot sa imo kay nangalagad pud sila. Sila na noon ang nagpersecute sa imo ha. Ana ba mga genuinely kanang offensive nga mga panghitabo, ma-offend yug ka. Psalm 109 verse 5. Okay, Psalm 109 verse 5 says, thus, they have rewarded me evil for good and hatred for my love. Kanaganing gibuhatan nimo sila maayo pero gibaslan kag daotan. Gihigugman nimo sila pero gibaslan kag kalagot. Mo na ilang gibalos sa imo. So mao na siya ang mga genuinely offended. Ang ikaduhang kategory katong feeling lang nimo, assume lang nimo. So karon Nixon, how do we paano nato i-deal ang offense? Okay, balik ko sa kong thought ganina. Everyday ma-offend gyud ta. Remember, gagmay ra gyud na. Unya walay exempted sa ato bisag kami nga ginagamit sa Ginoo. Ma-offend po ba mi? No? Kana ni naglutog adobo, tanan nga nindot nga parts na sa ila liog ang gibutang sa imo. Pero ganahan kag liog, malipay ka, pero ikaganahan kag liog lain lagi mo ay. Diba? Okay. So, na-adjay offense. Pero minti, everyday na-agyud mo'y ma-encounter nga maka-offense sa inyo. Usay, post. Abi ninyo para sa inyo, di ay. Naghan. So, paano ni mo i-deal ang offense? Number one, the first thing that you have to do is to ask yourself, naasa tay pangutanang to bagon. Ang pangutana, do you have the right to be offended? Nabakay katungod para masakitan? Sige daw, kung genuinely offended ka, nabakay katungod masakitan? Ang inyong tubag ba naglibog? Kung genuinely offended ka, nabakay katungod nga masakitan? Okay? There are offenses nga pwede ra gyud nimong kalimtan ay agig smile. Naagyoy mga ingana. Pero naapoy mga samad that it really takes time to heal because wounds don't heal overnight. Naadyoy mga makasamad yun ba sa imong pagbati. So katong mga ginagmay, pwede na to kalimtan, pwede ra katawaan, di ba? Pero naagyoy uban nga, it takes time nga maulian ka. Kanang dili siya kaya og overnight. Actually, naay mga wounds nga dili madalag sorry. That's why kita kinahanglan ta maging mindful sa tong ginabuhat, sa tong ginasulti, nga as much as possible magbantay ta nga di ta maka-offend. Kabalo mo nga dili sa tanang panahon matambalan sa sorry ang imong gibuhat. Kaya na may uban kay madala raman daw sorry, so magdinanghag na lang pod. Hello. Dili ma-fix sa sorry usahay. Amen. Bisan pa gani usahay isa ka tuig mag-sorry ka, dili man gani maulian. Those deep wounds nga kuan. Okay. But unsa man ang point diri igsoon, if you want to walk with Jesus,
you have to lay down the right to be offended. Pero kung gusto nimong maglakaw, kauban si Jesus, kung gusto gyud kang mga lagad sa Ginoo, kung gusto lang ka, ay kung di ka, sige ka offend lang diha. Dayon. Kinaman jud tay katungod masakitan, kamo daw pasakitan, nga sakit mang gyud. Sakit jud eh. Nya naman kay pagbati, nya moingon dayon katao lang baya ko, masakitan pod. Oh, sige good. But if you want to walk with Jesus, if you want to serve Jesus, if you want to serve the body of Christ, then you have to lay down the right to be offended. Pwede kong ma-offend, but I choose not to because I want to walk with Jesus. Amen. Amen. Kay kung magsige ka offend, di yung ka motubo. Kaya naman sige ka offend, gagmay lang kayo luod, gagmay luod. Unya ang leader nimo kapoy sige dasig nimo. Wana binlan, sige lang, good dati nakaunta, ikaw lang akong librehon. Gasto ka ba ni mga luoran, oy? No? So if you want to serve God, kung gusto mo ministry, bawal lang luoran din he. Bawal lang mga easily offended, dalira masakitan, mga OA, bawal na din he. Di na pwede dire. I remember my mentor said, ingon siya, if you want to be a bridge, sa Bisaya, na to, medyo lami ang Bisaya. Kung gusto nimo mahimong tulay nga magkahiusa ang lawas ni Kristo, dapat andam ka matamakan nga di ka masakitan. Bridge man, nabaday bridge nga di tamakan. Kapag ikaw ang ginagamit ni Lord para i-connect ang mga churches to be one, magkarunog ka ng relationship na ibuhaton ng Ginoo through unity, i-expect yun nimo nga ikaw ang matamak-tamakan, but dapat andam ka nga di ka masakitan. Amen. Ngita kag ministry, ayaw sa kung dalira ka masakitan. Ayaw sa kung reactive ka. Kadungog gagamay istorya, tubag dayong ka, kinanglan yun na ko, ipaglaban akong kaugalingon, maghilom diha. Most of the time, you have to lose in an argument so you can win relationship. Kabalo mo, ana? Kay every time nga mo daog ka sa argumento, mapildi ka sa relasyon because the time nga nitubag ka sa argument, pildi na ang relationship, mawala gyud ang inyong relasyon. Nitubag man ka. Sometimes you have to choose to lose in argument so you can preserve the relationship. Kabalo ba mo, ana? Gusto mo mga lagad? Gusto mo mga mastor? Ay, pangutan na ninyo, kapila na sila tamakan. Pero pag masakitan doon, sige na, Lord. Munang mga leaders, dili na sila invincible nga dili masakitan. Na master lang yun nilang mo surrender pag masakitan. Because your victory over offense happens in surrender. Surrender, Lord. Bumasakitan, Lord. Lord, dili kay, bantay na siya. Kaninang buntag, naisigutan na mo sa tubalan. Anak ko nga, sa tanan-tanan, ang pinakadugay nga ma-deliver, kaning ba. No? Usahay, baga ng gamit na sa Ginoo, na bag-o na halos sa gawas, pero ang ba mo ragi hapon. Nya, nangutan na mi anak kay, Pastor Gerson Casal, man na di, lagi nang, ba man ang pinaka-late mausap. Pa siya, alangan nga, inig pagbautismo, di man kamungang. Wala na. So, dapat dahil nga ka gibautismuhan ka para mausap, punod na imong baba. Langit, diretso ba? Di ba ingon siya, ang tao daw nga kaya niyang mansuho ng iyang dila, kaya niyang disiplinahon niyang dila, he's almost perfect. Di ba mo ingon sa Book of James, kung kaya daw nimong mansuho nimong dila, you're almost perfect. So, kung munganga ka, panahon sa kuan, bautismo, diretso langit, yung kegsoon. Isa yung mga, hallelujah. So, balik ko sa kong point. Kung gusto nyo kang mga lagad sa Ginoo, if you are someone who desires, Lord, gusto nyo ko gamitan ko nimo. Lord, gusto nyo ko may mong preacher. Lord, gusto ko maging anointed. Lord, gusto ko gamitan ko nimo sa nations. Ang pangutan na una, wait.
Agi-agi ka ni Lord og offense. Iagi ka ni Lord og mga genuine offense. And then tanawon ni Lord ang imong response. Are you responding like Him or are you responding like yourself? Because if you remember, sa diyang gi-crucify si Jesus sa cross, one of the 7 last words was, Father, forgive them for they do not know what they do. Sa Stephen, sa diyang gibato si Stephen, nun sa giyon ni Stephen, Lord, ayaw silang pakasada sa ilang gibuhat. Nanawan niyo klaseng kung dili tayo nga nagkasing-kasing dita pwedeng ministry, mangaway rata. Dili yung kamay mong agent sa panagiusa, may mukhang agent si Yawa, tigguba. Hello? Hello? Nga, ngalagad mo? Gusto mo diri? Palpit? Ali mo diri. Kay dagan ba yung mag-ilog, manindog din he? Abi ba yan nilag nindot? If you understand the weight of your responsibility as someone who is being used by God, makulbaan mo, mukurog mo kung patindugon mo diri. Ngano man, center attack ka pirmi pag nakadiri. Maubitaw ng our pastors need our prayers kay every time mo tindog sila na ba atake. Nya kita chill ra sa lingkuranan. Manghimantay pag yudog di mamaong English. Hello. Gusto mo diri? O kana kanang mga gadra mananaa din ha. Ingon tong isa sa mga trainer sa worship team. Kung mangita daw tag demonyo simbahan at tumos worship team. Sa worship team na dirang garbo. Di magpakorek. Unya di dayon magpatudlo pag maigogwali. Imbis mo submit, mo sukol. Kay bahala laging magpabuyag basta talented siya. Hello? Hello? Kaning mga nasa worship team, drummer, kanang keyboardist, bassist, lead guitarist, worship leaders, mga junior pastors mo. Kabalo mo ana? Junior pastors mo. Nga dili gyud pwede nga dali ra mo masakitan din Hello, hinay lagi to akong microphone ganina. Nya ko mag-anoy. Sorry. May imuot juga na ako isa ka church nga naadtuan. Nya human og praise and worship na iniduol sa kuate kinahanglan ko magpaampo. Ngano man? Kuan di ba ako nang sobra nagyugan ako mga kauban sa worship team. Ano man, alangan nga, pag ako ay mukanda kay, hinaya nila akong microphone. Anak ko nga gang, kinakinanglan so kag deliverance. Tug ipangutanan ako ang ilang worship director, mo nang pag makadungog mo storya, it's always good to hear 2 sides of the coin. Kay ingon ang Proverbs, perminti tama ang unang musumbong hangtod na di mo madunggan ang ikaduha. You have to listen to the both sides. Nya kay close man ako ilang worship, pero ako ingon nga, unsa man to si kuan ang luhod lagi to, dili. So marag naagian lang sa conversation, ana pa siya, kana si kuan, namang gud na siya gift yun nga mag-lead og worship. Nya amo jud na i-acknowledge iyang gift. Kaso lang karon ginapatindog na mo siya ba para maginahinay gawala ang iyang pagkaulawon, pero ang pinakadako gyud namang problema, yabag siya. Mo nang hinayan ang microphone. Gipatindog gihapon siya kay gi-acknowledge ang iyang gift. Nga one day mahimo ra gyud siyang worship leader, patindugon, pero hinayan lang gamay kay para kung magkinaunsa man safe ang worship team. Nga nang luod-luod na siya. Hello. Mao bitaw nang ingon ang Bible, pag masakitan ka, pag naitao nga makapasakit sa imo, ayaw ipanabi, duula, pangutan na, ngano man to, para magkauli mong duha. Amen. Gusto gid mo dire? Sure mo? Dapat matibay ang puso. Inanan, kusgan kag kasing-kasing kung gusto kas ministry. Amen. Gusto mo maging missionary na, dili gyud ni pang faint-hearted. Kanang naay mga sakit sa puso, bawal sa ministry. Madali yun di mong kinabuhi aning ministry. Nakay sakit sa kasing-kasing. Kay grasya ra gyud sa Ginoo, grasya ra gyud.
Grasya ra gyud makapalahutay sa inyo ha din eh. Okay, so let me give you a good news. Ingon si Jesus, inighapit na iyang pagbalik, grabe ang offenses. Di ba? Ingon gani siya, you will be persecuted. Dadon, tataralon mo dito sa mga korte. Pagkahuman, patyon pa gani. Pabatyon pa tatungod sa itong pagtuo kay Jesus. Karon kung di ni mo kayang i-handle, ang di ka mabinlagsudan, paano pag i-persecute ka? Hello? Mo na siya pares aning, for example, kinsa ganitong, murag, recent lang na winner sa weightlifting. Kinsa to, si Heidi? Ha? Oh, kato siya. Oh, kato. Diba? Si Diaz. Di ba grabe no? Atas siya na. Pero tanaw ninyo, gipraktisan niya nga ingato ka bugat dayon. Dili. Nagsugod na sa, napay half kilo nga barbell. Parang 1 kilo lang man yata diretso. Ana. And then, ang muingon sila nga pag mag-barbell daw ka, dili ka mag-barbell, paspason. Hinay lang daw na. Hinay, tudmaanan. Mo nang tumbago pa lang kang sa pagbangalagad sa Ginoo kanang wala lang ka natagad. Tungas kilo lang sa. Tung nakapasar ka tong wa ka gitagad, chismison na pug ka, sa kakilo na gyud. Tung nakapasar ka tong chismis ka, kani butang-butang na pod kanang wa gyud kay gibuhat. Sige, 3 ka kilo. Unya samtang naga increase ang imong level or ang weight sa mga ginaagian nimo, ang wa nimo mabantay is kani na porma na day imong muscle. Kanang imong spiritual muscle ba? Amen. Nagkakusgan. Hello. Mo nang pag-abot dito sa mga bugat na easy na lang. Kay napraktisan man. Mo nang kanang gagmay lang ang mga kasakit, di matagad usahay, naragod na imong tapad. Practice manggod to. Amen. Practice lang. Sige. Muna nga, moingon ko sa inyo, Ikson, wala agyoy nitubo nga easily offended. Kaya nga naman, sa tinuod lang, lisod magpastor sa mga easily offended. Kaya daghan kikang waling likayan. Ikaw ang muadya sa wali para di lang sila masakitan. Lisod kain na siya igsuon. Hello? Hello? Mauna siya, for example, si Pacquiao. Kita mo training sa mga boksingero. Di ba ginatagaan man sila mga jab ay tawagan na kanang mga hinay lang na ba? Hinay lang nga sumbag-sumbag pero consistent nga. Hantod nga manggahi ang ilang diri mo na nga pagsumbag dito sa ring, kuyawa, gusgana, kuyawa niya, no? Di yun sa masakitan na to ba? Ni Antos na siya daghang jabs sa practice. Munang pag-abot sa stage. Munya ikaw, kay way practice, knockout, isa lang yung sumbagan. Hindi man dapat practice. Okay? It is impossible not to be offended. But I want to warn you with this one. Luke 17:1. Di na malikayan nga, ma-offend ta, or na mga offenses sa atong palibot. Then he said to the disciples, it is impossible that no offenses should come, but woe to him through whom they come. Ano pa siya? Imposible nga walay mga offenses. Pero alaot ang tao nga tungod niya na ay ma-offend. So ibot pa sa bot, dili nimo kontrolado kung naay mo offense sa imo o wala. Pero kontrolado nimo kung maka-offend ka o dili. Amen. Hiluma oy maragdaghan jud naka-offend diri ba? Hello. If you read the Gospel section, you'd find, diba si Jesus multiple times gitudluan niya ang mga disciples, love your enemies. Diba? Pakanon daw gani. Dili butang aghilo, pakanon yun. Ingon siya, pasayloon, higugmaon, pakanon. Mo na ginatudlo ni Jesus. Amen. Nganong for multiple times, naghisgot siya na. Imagine, whenever siya nagtudlo how to do miracles, wala siya nagtudlo how to open blind eyes.
Wala siya nagtudlo paano maghimog mga milagro, wala siya nagingon nga, okay, disciples, our lesson number 1, how to turn water into wine, 101. Wala siya ingana. Wala siya ingana. Actually, para ana tanan, nailay isa katudlo. Unsa man ang isa lang katudlo? Pray. Kay diha sa prayer, diha sa imong intimacy sa Ginoo, diha ga break out ang miracles sa imong relasyon sa Ginoo. Pero mabantayan ninyo, multiple times, nagsige siya tudlo, nga pag naay enemy, you love your enemy. Pakanaay mong enemy, tagda siya, ayaw balsi ang, dautan, balsig maayo ang dautan. Nga naman, if you read the Gospels, you'd find Jesus teaching His disciples to forgive. Nganong gibuhat na ni Jesus, tungod kay kabalo siya, nga kung mga lagad ka, kung musunod ka sa iya, you will be mistreated, persecuted, and offended. Pag musunod ka sa iya. The day you signed up nga mga lagad ka sa Ginoo, you also signed up for pains and hurts and offenses. Appeal sa package. Hello? Moingon mo nga, gusto ko mga lagad sa Ginoo, bro. Di lang unta tapasakitan man, ha? Di gyud pwede. Hello? Ingay mo dapat na, appeal yun ni. Appeal jud na, lagi pains. Wala ba yan nagsaad si Lord og hayahay nga kinabuhi pag musunod ta sa Ginoo? What He said is that, in this world, you will have many troubles. Ang iyang gisaad nga mag-uban siya. Biskag maginaon sa ubanan kaniya. Pero wa siya naingon nga hayahay. Kaya ang tinuod, pag maninood ka, magkalisod. That's the pattern. Pag maninood ka, magkalisod. Amen. Hello, maoy. Kaya naka-ano na siguro, naka-realize ba nga, saan niya akong giintiran? Anong ni-inter? Muna nga, Jesus always taught His disciples to forgive. Nga naman, because God's response to offense is forgiveness. The response to offense is forgiveness. Yes, dili malikayan nga ma-offend ta. Yes, naatay katungod nga ma-offend ta. Pero kung gusto gyutang mosunod kay Jesus, gusto ta mga lagad sa Ginoo, gusto ta may mumpuslanon sa gingarian sa Ginoo, we have to lay down the right to be offended. And whenever you get offended, you respond with forgiveness. Hallelujah. How do you response in forgiveness? Mao ganing gitawag siyang forgives kay before pangayoon ihatag. Pag di siya makikipasaylos ko, di, yun ako na siya pasayloon. Bala ka dyan. Wala na, betrayal na. Nagipanabi na dayon ni Musoban. Wala na, hatred na. Amen? That's why we have to be mindful kapag na mga tao nga maka-offend sa ato. We have to be silent sa pag-abot sa mga storya-storya. Nga naman, you are actually murdering people whenever you, di ba ka ng mga istorya mo, bisag kikin sa mga istorya, bisag way labot, storyahan ni mo. Silent lang yun. Ampo, Lord. Kabalog yun ka, Lord. Palaban ra yun ka sa Ginoo. Kay naagyoy sariling way si Lord nga iya kang labanan. Kabalo mo kung ginaunsa ni Lord paglaban sa mga tao nga innocent, pakit-on niya imong kaaway nga panalanginan kaniya. That's how He... Anak kaniya labanan. Dili na niya nga ng, Lord, kilati ra pagod na si Kuan, Lord. Nabayatay nga na, Ginoo na'y bahala ni mo. Pero ang luyo sa Ginoo na'y bahala ni mo, grabe na imong imagination. Nabayatay mga mangtas nga unang-una, usahay. Hello? Pero when you surrender it to the Lord, wala gyud ka napildi. Actually, nidaog ka. Amen. Amen. Hallelujah. Mo nang ayaw kuan kay kung ma-offend ka, daugon yun ka. Hallelujah. So forgiveness is God's response to offense. And gitawag siyang forgiveness because you have to give it before they ask it. Ihatag nimo sa wala pa pangayua. Biskag wala siya nangayog pasaylua. Why? Because sa pagpasaylo nimo sa mga taong nakapasakit sa imuha, bisag wala sila nangayog pasaylo sa imuha, you are giving yourself freedom. Kabalo mo dakong hikot ning atong magkuan pata dili nya daakay dakong calling sa Ginoo, mahimo nang dakong gapos nimo nga di ka makapadayon sa unahan. If you want to continue igsoon,
Ang healing, it starts with forgiveness. Kabalo mo, unless na forgiveness, dili yung ka ma-heal. Because healing starts in forgiveness. Sometimes on. All you need to do is to forgive. Because healing, kay Lord na nga trabaho, dili ato ah. Pero the Lord cannot heal you unless you forgive. Amen. Unless you surrender it to Him. Amen ba? Amen ba? Hallelujah. So na, Jesus commanded us to love our enemies and pray for them. 'Di ba? Sa Matthew chapter 5 verse 44 to 45, 'di ba? Atong higugmaon ang atong mga kaaway. Ingon gani siya dira. Kung ang imong higugmaon kay katulang nahigugman nimo, unsa day reward? So kung for example, may ingon, Nay, I love you, Nay. Nya mo ingon po siya, I love you too, star. Wala to'y reward. Yan naman, nabaslan naman ko gugma. Pero ka na mo ingon ko, oy, I love you. Nya pagkuhan siya, wakoy labot nimo. Amo to'y gugma nga nay reward. Mo na ginaingon nga, unrequited love. Amen. Kanang gugma nga di mabalsan ba? Morning mga tao nga, permente di mabaslan mo ng mga taong grabe reward. That's why when you do something, you don't get it, you don't do it for credit. Wala nimo na siya ginabuhat para mailhan ka. Wala nimo na siya ginabuhat kay para mapasidunggan ka. You're just doing it bisag wala ibalo sa mga tao sa imo, then you have the reward. Amen. Nya kay di man taganahan ana. Diba, alam mo na mga batanon. For example, alam mo na lalaki. Nilayan ba yung mga lalaki ron manguyab kay di na ba kadugay isa kasimana? Dapat, pag I love you niya, I love you po doy. So, manoy, dugay, tubagoy. Sugta na yun ko yun. Sa manoy, mga lalaki ron, wala patience. Diba? Unya, pag dili mo, pag di mo tubagog, I love you to, ilang gipanguyaban, unsay una-una, may bagi ka ray babae, move on, oy. Move on, tani. Move on. Unya, pag move on, mangita dayog lain. Kabalo mo, sa ako na-realize, nagpasalamat yung ko nga dili nga na si Lord. Bisag sa mga panahon that He's reaching out to us, He's showing us kindness, mercy, grace, and love. Nga bisag na dagang mga panahon, nagbalibad ta kay Lord, pero wala yun, nag-move on si Lord sa atua. He kept on loving us. Kabalo mo, ang gugma sa Diyos, walay pagkausab, kita nalay na usab. Ang gugma sa Diyos, way pagkabag-o, kita nalay na bag-o. Amen. Hallelujah. Ing na si Lord, salamat wala ka nag-move on. Hallelujah. But I want you also to know, igsoon nga, forgiveness and reconciliation are two different things. Kaya naman tayo sa iyo na pasailoon na nimo siya, so dapat okay na mo. Ay, wait lang. Lahi ang forgiveness, lahi ang reconciliation. Ang forgiveness, moranig pareha sa gibuhat ni Jesus, gipasaylotan sa amahan when Jesus was nailed on the cross. Mobitaw ng pag-iwali na to ang mayong balita. Dili na to silang nang, dool mo sa Ginoo, pangayo mo pasayloon para pasayloon mo. No. Dool mo sa Ginoo kay gipasaylo na mo. Tama? When Jesus died at the cross, napasaylo na kita tanan. Now the invitation is for everyone. Dali na mo, kay napasaylo naman tatanan. Dool na mo, kay because He will not condemn you. Nga naman, human na, gibayran na. Amen. So God did not forgive us when the day we repented. So wala ta gipasaylo sa Ginoo tong, Lord, masaylo ako Lord. Dili, before pa ka nangayog pasaylo, gipasaylo ka na niya dito sa cross. That's what He did. Amen. Pero reconciliation only happens when the other repents and admits that he's wrong. Maunang importante mo ingon, Lord, ako yung gidawat nga ako makasasala. Wala gyud ko'y kapasidad, Lord, nga maluwas pinagis akong kaugalingong buhat. Lord, akong giilalo kasala gyud ko nimo, Lord. Pasaylo ako, Lord. Because repentance happens when someone admits. Like say for example, ato akong example kanina. Nay nakasala sa imuha. Imo na siyang gipasaylo, bisag wala siya nang nangayog kapasayloan. Okay na to, forgiven siya, but it doesn't mean nga reconciled. Amen. Dili forgiveness ang makahil sa relationship. It is repentance that heals sa relationship. Maubitaw nang ingon siya, ang message of the kingdom, ang message ni John the Baptist and even Jesus, repent for the kingdom of God is at hand. Gi-require ta nga mo repent. Gi-require ta nga mayong pasaylo. Because in repentance, there is reconciliation. Amen. Hina may uban nimo nang gipasaylo, pero mo angkon.
Hello. Hello. Paano ta gidala sa Ginoo? How did God led us to repentance? By showing kindness. Mo nang giingnan ta sa pulong sa Ginoo igsoon. Romans chapter 2 verse 4. Romans 2:4. Ingon siya, or do you despise the riches of God, of His goodness, forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? Mao nang kanang mga tao nga kanang grabe kayong mga sala. Unsay ginapakita sa Ginoo, perminti iyang kaayo, perminti iyang pagkabuutan nga naman. That's the way that He leads people to repentance. So, para sa ato, unsay buhaton? Romans chapter 12, taas-taas ni 9 to 21. Pero tiwaso na tog basa kay mahuman nako. Thank you, Lord. Ayun sa, let love be without hypocrisy. Abhor what is evil, cling to what is good. Verse 10. Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor, giving preference to one another. Verse 11. Not lagging in diligence, fervent in spirit, serving the Lord. Verse 12. Rejoicing in hope, patient in tribulation. No? Tama, patient in tribulation daw. Pag masakitan, pailob. Continuing steadfastly in prayer. Verse 13. Distributing to the needs of the saints, given to hospitality. Verse 14. Mo ni mga dapat buhaton sa mga believers. Bless those who persecute you. Bless, do not curse. Ansa daw? Bless those who kanang usay sungugon ta. Ay, nanapod ning amen, praise the Lord. Mabayan na, di ba, unang mga pagsulay sa mga bagong nangalagad sa Ginoo. Sungugon dayon nga, agoy, ang hallelujah na anapod. Niya, ma-offend ra ba dayon? Ninang kumang simba. Kano man, nila kung tawagong hallelujah daw ko. So, pag i-persecute ka, bless those who persecute you. Bless and do not curse. Verse 15. Rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. Verse 16, be of the same mind toward one another. Do not set your mind on things, but associate with the humble. Kay kinsa daw ka dapat mo kuyog? Sa mga mapainubsanon. Associate with the humble. Do not be wise in your own opinion. In short, ayaw pa bright-bright. Verse 17. Nana ko yung sariling version. Repay no one evil for evil. Oh, klaro? Repay no one evil for evil. Sa to pa kung buhatan kag di mao, ayog baslig di mao. Amen. Have regard for good things in the sight of all men. Verse 18. If it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all men. Verse 19, beloved, do not avenge yourselves. It means, ayaw o kanang, ayog panimalos. Okay? Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Ang sa ingon niya dara, ayaw daw panimalos, tagai og lugar, kay si Lord manggod dapat ang mo disiplina, dili ikaw. Kaya usahay, ato nang ano, ato tudluan ato nagliksyon kay kanang yang gibuhat sa kuha pagpuyo, dili ka ang magtudlo. Ingon siya, do not avenge yourself. Masakitan mo, naigibuhat sa inyo niya, genuinely offended mo, you surrender to Lord, sakit ba ito Lord? Pero Lord, ikaw na'y bahala Lord. You are giving Him the place of wrath. Kasi Lord ang magdisiplina, dili ikaw. Amen? Kay kung kita ang magunay-unay og disiplina, mabackslide ang tao. Pag si Lord ang mo disiplina, ma-restore sila. Amen? Siyempre, dita mga ndoy-oy nga mabackslide niya itong mga igsuon nga nakapasakit sa tua. Mo nang mopailob ta, kay para si Lord ang bahala. Amen? Okay. Ingon siya, vengeance is mine. And then, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Verse 20, ingon siya, therefore, if your enemy is hungry, kinsa daw? If you're, come on children, you read. If your enemy, dili amigo, dili barkada, dili close, dili best friend. Ingon siya, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, kinsa nang hidiya? See? Enemy. If he is thirsty, give him a drink. Oy, milk tita.
in so doing, you will heap coals of fire on his head. Hello, unsa man ang coals of fire? Di ba kanang mga nagbaga nga uling? Mura daw nimo gibutang nga nagbagang uling ilang ulo. Unya makuan sila ba may masmasan sa ilang gitrabaho. Verse 21. 21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Amen. Ngano man, ingana pud si Lord. Pagbuhatan nimo si Lord og di mao, mo respond si Lord og pagkabuutan. Ngano man, buutan yud siya. Biskan pag unsa na imong batasan, di mao usab ang batasan ni Lord, buutan yud siya. Amen. And we, as people who are saved by the grace of God and journeying to be Christ-like, then we should be like that. Amen? Amen ba? Hallelujah. Thank you, Lord. So yes, we have the right to be offended. Pero kung gusto tang maglakaw, kauban si Jesus, we have to lay down the right to be offended. So, Psalm chapter 35, verse 12 to 14. Two more points and I'm done. Psalm 35, 12 to 14. Ingon siya, they reward me evil for good to the sorrow of my soul. Verse 13, but as for me, when they were sick, my clothing was sackcloth. I humbled myself with fasting, and my prayer would return to my own heart. Verse 14, I paced about as though he were my friend or brother. I bowed down heavily as one who mourns for his mother. Unsay ginaisgutan dira? Di ba katong gibasa po na itong verse ganina? Sa verse 13, balik ta sa verse 13. Ingon siya, 12. Nagisgot siya ani, katong tao nga nagpasakit sa iya ha. Si King David. Ingon siya, gibuhatan niyag maayo, gibaslan siya og dili maayo. Unya nagdala sila grabing kasakit. Nakoy nadunggan ni explanation sa sorrow. Unsa doy kalainan sa sorrow ug sa sadness. Kay same raman, pag sad ka, sorrowful. Ang sorrowful, kanagong masakitan ka, na sa sobra ka sakit, wala na kay laing gustong mahitabo nga mamatay na lang yug ka. It is so painful that mas gusto pa nimong mamatay kontra sa ma-feel nimo na siya nga pain. That's sorrow. Muna for someone who is sorrowful, mao na sila ang point nga daghan ang mga tao nga maghikog. Kay mas dili sakit maghikog kontra sa ma-feel ang kasakit. Giagian ni King David. Ngan siya, they reward me evil for good to the sorrow of my soul. To the point that he wants to die. Kaagi na ba mo, anak? Grabe yung kasakit. Lord, patya na lang ko, Lord. Pwede mulig langit, Lord. Pero tanawa, katong panahon daw, nga kanang iya ang higala, kaning tao nga nakapasakit sa iya, verse 13, kanang tao nga nakapasakit sa iya, ha? But as for me, when they were sick, katong nagsakit tong nakapasakit sa iya. Nagsakit siya. Unsay ang gibuhat? My clothing was sackcloth. Giilisan niya yung sanina, nagsulob siya og sako. Then, sa sunod, naghumble siya. Kinsay nakasala? Katong nagsakit. Kinsay naghumble? Si David. Naghumble si David. Nagfasting. And nagpray siya, nga murag siya. Kaaway niya ang nagsakit. Pero nagfasting si David, nga murag siya ang nagsakit. He placed himself sa posisyon atong taong nakasakit sa iya. Verse 14, ngan siya, I paced about as though he were my friend. Pun ang dawi siya magampo, murag barkada gyapon sa amigo gyapon sila. Murag way nahitabong problema. I bowed down heavily as one who mourns for his mother. Kani ang dakong challenge, igsuon. Pag ma-offend ka, can you do the same? Naturally, igsoon, we cannot. But thank God nga pinaagi sa grasya sa Dios, pwede. Kay kung nakasabot ka nga gipasaylo ka, makapasaylo pod ka. The Bible says, he who is forgiven sa dako niyang sala, siya ang mas grabing mahigugma, mao nang makapasaylo sad siya. Amen?
Second thing, my last point today, mao ni hinungdan, nganong dili ka pwedeng mga lagad nga ikaw ra isa. The biggest why, nganong gibutang ka ni Lord sa isa ka church family, nganong nagkinahanglan ka og spiritual family, tungod kay sa journey sa pagpangalagad sa Dios, I will assure you, mas daghan ang panahon nga masakitan ka. And you cannot do it alone. Mao nang gibutang ka ni Lord sa pamilya. Para na imo cover sa imuha, para na imo counsel sa imuha. Kay usahay mali na imong mga desisyon. So sila nang ato sang hisgutan. Murag di mauna, murag di godly na ba, murag makapatay kag tawo na imong trabaho. Muna hinungdan ano na atay church. Dili lang ni siya pang membership, pang fellowship ni dinhi. Kung inyong tunan ang word na fellowship, the word fellowship is actually the word koinonia. Koinonia means that you share with one another. Muna ingon si Paul, carry each other's burden. Nga to the point nga pag masakitan ka, masakitan pod ko. Di ti kabiyaan nga nasakitan ka din ha. Ubanan ti ka, hangtod maulian ka. Munang koinonia, that's fellowship. Di ta kabiyaan. Mo nang hinungdan nga nung gibutang ta ni Lord sa church. Mo nang hinungdan nga nung gitapok ta ni Lord din dili para magpabunggay kinsay maayo nato kundi magpinasanay ta kung di nimo kaya na ako. Amen. Let me give you kanang gihatag na ko nga illustration sa can I have the three of you kay mga anointed man mo. I just want you to see how it works. Okay? Kay, di ba, ingon ko sa inyo nga ganina, sa sa offense, ang una-una ni mong buhaton mag-isolate. Direct good mo, please. Can you cross arms? Oh, cross arms, anak. Sige, butang na to, appeal ko. Anak. Kanang, ingani ang dagway pag naa kay spiritual family. Di ba, ingon ko sa inyo nga ganina, natural mo abot jud ang offense. Ma-offend yun mo. Okay, di na madalag, di ko ma-offend in Jesus' name. Di na ma-offend lagi ka. Mura magilangkat imong pagbati itong naluwas ka ngawa man. Masakitan man gyud ka. So na mga times maluya ka. Ama, na mga times for example, butang nato kani siya, naluya siya. Sige, luya ka. Luya na. Nawa. Pero tungod kay nagpabilin ka sa grupo, you have a spiritual family. Maluya man ka pero di ka mahulog. Naay mo biran mo, naay mo lift up. Amen. Sige, nagpabili lang sa kagluya. Luya sa agod. Luya lang sa... Diba? Imagine kung wala siya... Wait lang, gunito tarong po. Okay. Imagine kung wala siya kauban. Luoy. Tama? Tapos hinay-hinay, magpabilin sa dira. Hangtod nga madasig siya balik. O, nasig na ka. Unya kay kanina man sad siya ang naluya. Daon. Kusgan na siya na po ang naluya, pero tungod kay, kusgan naman siya, naapog ko, kaya na mo siyang i-lift. You know what do we call this one? This is staying strong together. Because you cannot stay strong alone. Muna naghangi ko kaluyan ng mga believers, kay wala sila spiritual family. Pag maluya sila, luya na lang yun. Karon ang challenge, ayaw tago-tago pag mabugatan ka. Ayaw pag isolate yung magdrama-drama dahil kanya. I-post pag yun mo sa Facebook. Ayaw. Mo ganing na ami. Mo ganing na kay spiritual family para pag maluya ka, naitig lift up sa imuha. Pero pag maglain-lain ka, kinsa may mo lift up sa imuha. Thank you so much. Now let me give you the last verse that I have here. Ecclesiastes chapter 4. Thank you, Lord. Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 12. Let's read. Mauna ni ang last. Ayun siya. Two are better than one. Actually, kaninga message din, ibang kasal lang. Ibang kasal. Pero ginagamit sa kasal. Two are better than one. Mas maayo daw ang ang duha kontra sa usa. Because they have a good reward for their labor. Kaya pag naakay kauban, mas dako mo mabuhat. Walay paspas nga nakalihok nga siya ra isa. Kinahanglan yung kag kauban. You need someone to be with. Verse 10. Ingon siya, for if they fall, kay pag mahulog ang isa, one will lift up his companion. Na mo lift up.
But woe to him who is alone when he falls, for he has no one to help him up. Makaluluoy, alaot, pag maluya kang ikaw ra isa. Nga naman, di man kakabira sa imong sarili, di man mo ma-lift up. I will lift up myself. Wala, nakalift up siyang self, oy. Kung mahulog ka sa bangag, di man mo mabit-bit imong kaugalingon paggawa sa bangag, you need someone. Mo na, verse 11, ingon siya, again, if two lie down together, they will keep warm. Di ba, kalaban na tingtugnaw, munang ginahantang magdikit-dikit. Mo na panahon sa tingtugnaw sa imong spiritual life, dili na panahon sa ting palayo, ting paduol na. Amen. Amen. Kung gibati ni mo luya nagkikawa nakakasabot sa imong spiritual life, kaya mga panahon nga moagi kag mga sitwasyon nga di ka kasabot, because that's part of the process. My encouragement, just stay. Bisag di ka kasabot, stay lang. We will be here for you. Amen. Again, if two lie down together, they will keep warm. But how can one be warm alone? Paano ka maging warm kung ikaw lang isa? Verse 12. Ingon siya, though one may be overpowered by another, kung ang isa daw dali ra na pildihon, two can withstand him. Kung duha mo, nakikasangga na imulaban nimo. Pero ingon siya, and a threefold cord is not quickly broken. Kung ikaw ra isa, dali ra ka mapildi. Kung nakay kauban, nakay kasangga. Pero pag tulo mo, and I would say, Jesus is the third person, dili kadali pildihon. Amen. Amen ba? Hallelujah. Mana, today, Exxon, wala ko kabalo kung sa mga ginagian, but your Father knows. Kayo ban, maayog, yung kayo taga-jacket. Hashtag yung artista ha. Sahay nas worship team ang uban. Iba no, makahagit og praise and worship, mura bagay dasig yung kayo. Basag na di ay kayo. Maulaw mo ingon kay naay pride. Unsa na isulti nila pag moingon kung luya ko. Now, let me tell you, muagi gyud daana. And that is why you need a spiritual family. Because you cannot be strong alone. Dili gyud pwedeng ikaw lang. And at the same time, let us repent for not being the brother and the sister nga gikinahanglan sa tumaigsootong naluya sila. Kay naay mga times nga naay nibiya sa Ginoo, dili tungod kay wala ang Ginoo, kundi tungod kay namiya man ta. We betrayed them by thinking nga napo ko'y ginapagdaan na sige patabang-tabang sa kuha. Kuha na ka, mature na ka, help yourself. Unang help yourself. That's the reason why we are a family. That's why we are a church, so we can hold each other up. Amen. Amen. But first thing atong buhaton is to surrender to the Lord our offenses. Nindog tatanan. Thank you, Lord. Hallelujah. I can sense the presence of the Holy Spirit. Remember that the Holy Spirit is our comforter. He's our encourager. Naipipila sa inyo diri karon na you are on the verge of giving up. And the Lord saw how weak you are. But God has appointed this day for you to know nga wala ka biyain, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. As we worship, allow the Lord to remind you kung na mga tao nga nakapasakit sa imo or napasakitan nimo. And let this be an opportunity to surrender, Lord. Nabangin ko, Lord, lugay na yun ni kayo, Lord ba? But I'm willing to give it up. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bless your name. Ania ang kasing-kasing ko, ayuha sa kasakit nga gibati ko. Kuhaan ang mga pagdumot, puli sa paghigugma nga sama kanimo. Ania ang kasing-kasing ko,
sa paghigugma nga sa makanimo. Baguha Ginoo nga sa makanimo. Ang kasing-kasing ko, himaya mo Kristo, mudanag ka na ko. Musidla ka, O Diyos, baguha Ginoo nga sa makanimo. Ang kasing-kasing ko, himaya mo Kristo, mudanag ka na ko. Musidla ka, oh yes, come on church, sing it to Him. Baguha Ginoo nga sa makanimo. Ang kasing-kasing ko, himaya mo Kristo, mudanag ka na ko. Musidla ka, O Diyos, kanunay sa kinabuhi ko.